Breaking news mga kababayan, ako matinding gulo po ito. Tila mitya ng isang people power ang gagawin nilang pag-aresto kay Senador Marcoleta. Nako po mga kababayan, ang DILG, ang PNP, Campo Crame ay nagkakagulo. Ito po ang umiikot at nagsisirculate na balita sa social media na talagang hindi nila alam ang gagawin nila at nagtuturuan sila para kung sino ang totoka na aaresto kay Marcoleta. Kasi nga po, ang sabi po dito, alam kasi nilang malilintikan sila. Ilang opisyal ng PNP at CIDG nagkagulo sa loob ng krame matapos magturuan kung sino ang magsiserve ng warrant of arrest kay Senador Marcoleta. Ito po yung talagang balitang balita ngayon. Kahapon po mga kababayan, dito sa programa ni Senador Marcoleta ay kanyang tahasang sinabi na meron na po talagang existing na warrant of arrest na nilabas po ng ombudsman. Ito po yung galing po kay Remulla, Ombudsman Remulla, dahil nga po sa kinaso sa kanya na plunder na dito po talagang maiiyak po kayo sa tila nagpapaalam na si Senador Marcoleta at meron po siyang matinding mensahe sa mga Pilipino. Pakinggan po natin ang balita mga kababayan dito po sa Agila ng Net25. Panoorin po natin ano ang mga habili ni Senador Marcoleta sa mga Pilipino. Kasi nga po ngayon mga kababayan talagang nawawala na po talaga ang katwiran at pananagutan. Yung bendalon na po ang umiiral. Wala na po yung Bill of Rights na tinatawag na no person shall be deprived of life, liberty, or property without the due process of law, nor shall be denied the equal protection of the laws. Ito po mga kababayan ay nawala na po ang ating karapatan na ipagtanggol ang ating mga sarili. Lalong-lalo na po yung mga personalidad na talagang kumakalaban po sa katiwalian. Gaya po ni Senador Marcoleta, talagang ginigipit nila at tinatakot nila at ngayon po, isi-serve na po ang warrant of arrest. Ayun nga po yung balita, talagang nagkakagulo sa Campo Crame, sa DILG, kung sino po ang huhuli kay Senador Marcoleta. Kasi nga po talaga mga kababayan, malaking gulo ang kanilang haharapin na tila ito ang mitya ng isang revolusyon. Isang mitya na kung saan parang bomba na sasabog na ito na ang simula ng pag-aaklas ng mga Pilipino. Kasi isipin nyo mga kababayan, walang kasalanan si Senador Marcoleta. Mga gawang-gawang kaso ang ginawa sa kanya. Yung donation ginawang plunder, hindi naman pera ng gobyerno o pera ng masang Pilipino. Ang mga nagnakaw ng mali-maleta na galing sa mga taxes natin, congressman, senador, walang nakulong. Pero nauna pa si Senador Marcoleta na ma-issuehan ng warrant of arrest. So ngayon mga kababayan, pag-usapan po natin ito sa Net25. Ito ang pasabog ni Senador Marcoleta. Pakinggan po natin ang makapagbagdamdamin. Talagang maiiyak kayo, tutulo ang inyong mga luha dito sa mensahe ni Senador Marcoleta. Talagang bendalo ang umiiral mga kababayan. Ito po ang pasabog dito sa mata ng agila. Tuloy po tayo sa mga balita. Nakahanda na si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa otoridad kung siya ay aarestuhin sa bisa ng arrest warrant sa inimbento manong kaso laban sa kanya. Naniniwala ang mambabatas na ginagawa ang panggigipit sa kanya dahil sa patuloy na paghahanap niya ng katotohanan sa flood control scandal. Mar Gabriel sa balita. Aarestuhin po nila ako. Muli po akong nagsasabi na ako po'y sasama sa kanila ng buong pagpapasakop.
Matapang nahaharapin ni Senator Rodante Marcoleta ang mga gawa-gawang kaso na isinampalaban sa kanya. Sa harap yan ang bantang pag-aresto sa senador, kasunod ng impormasyon na naglabas na ng warrant of arrest ang korte. Sa programang Saganang Mamamayan, sinabi ni Senator Marcoleta na malinaw na bahagi lang ito ng panggigipit sa kanya. Totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito o kung hindi man ngayon sa mga susunod na araw sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po'y pinagtiwalaan ninyo. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon, ay ninakawan po kayo. Ayan mga kababayan, talagang gagawin po lahat nila para mawala at mahuli si Senador Marcoleta para tuluyan ng mawala at maglaho ang flood control issue. Alam po natin na si Senador Marcoleta ay isa sa mga senador na matatapang na nagbubulgar ng mga katotohanan. Dahil dito sa flood control issue na ito, na trilyones na ninakaw ng mga politikong ito, siya lamang ang nag-iisang senador na talagang gusto nilang tibagin. Dahil siya po ang pinaka matapang dito. Walang takot. Pero sabi nga ni Senador Marcoleta, ang Diyos ay hindi natutulog. Magtatagumpay ang katwiran at katotohanan. Ang mga bulagaan, bendalo, mga tuplok, isang araw magsisisi kayo. Ito po ang sinasabi ni Senador Marcoleta. Talagang pipilitin nilang gibain at gipitin, arestuhin. Gaya nga ng sabi ko mga kababayan, dito sa Campo Crame, hindi na po nila alam ang ginagawa nila. Kumbaga nalilito sila kung sino ang uutusan na aaresto kay Senador Marcoleta. Ito po mga kababayan, nagkakagulo na sila. Nagtuturoan sila na mag-issue ng warrant of arrest kay Senator Marcoleta. Ito po ang sabi sa social media. Maraming INC. Ito po mga kababayan. Maraming mga kapatid na INC, na PNP. Doktrina ang sinusunod. Alam kasi nila na malilintikan sila. Ilang opisyal ng PNP at CIDG na nagkagulo sa loob ng Krame matapos magturuan kung sino ang mag-serve ng warrant of arrest kay Marcoleta. Ayan mga kababayan, hindi confirm. Ito, balita lang po ito. Naging usap-usapan sa social media at ilang political circles ang mga pahayag kaugnay ng umano'y posibilidad na paglalabas ng warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Maximo Asuncion, isang debotong miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakarating umano sa kanya ang impormasyon na nagkaroon ng tensyon sa isang command conference na dinaluhan ng mga opisyal ng PNP at DILG. Iginiit niya na may mga ulat na wala umanong nais manguna na magsilbi ng anumang warrant laban sa senador. Bagamat wala pang opisyal na konfirmasyon mula sa mga kinauukulang ahensya. Samantala, nagpahayag naman ng pagkagulat si Attorney Israelito Torion sa mga kumakalat na balita. Is this true? Ito po, ang tuloy ng ating Ito po, may warrant against kay Senator Marcoleta, Astag Firula, ani Torion. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na anunsyo mula sa Philippine National Police, Department of Justice o iba pang ahensya ng gobyerno na nagpapatunay sa mga naturang pahayag. Dito po mga kababayan, talagang inamin din ni Senador Marcoleta
na maski sa kanyang sariling pandinig, sa sarili niyang persona, ay nalaman niyang may warrant of arrest. O dito mga kababayan, pag ginawa nila na arestuin si Senador Marcoleta, tila ito ay magsisilbing mitya ng revolusyon. Tila hindi papayag ang mga Pilipino na arestuhin ang inosenteng senador na wala namang ninakaw, wala namang inapi, walang inagrabyado. Ang tanging kasalanan niya, mga kababayan, yung ibulgar ang katotohanan, sabihin ang katotohanan at katwiran, sumusunod sa batas. Pero yung mga bendalo, tignan nyo, kung sino pa yung mga nasa listahan ng mga Marines, yun pa yung nangingibabaw at namamayagpag. Sila pa yung mga maiingay na akala mo sila yung naagrabyado. Ngayon mga kababayan, kung sino yung mga pumuputok na gaya ni Senador Marcoleta, talagang gigipitin nila. Ito pang pasabog natin mga kababayan ko. Ulitin natin. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Git pa ni Marcoleta, pilit na pilit ang kasong plunder at indirect bribery na isinampa sa kanya. Po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong arestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. Wala naman daw siyang ninakaw na pera ng taong bayan. Hindi gaya ng mga dawit sa flood control scandal. Pero ako, imbento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. at mapanagot kasi At mapanagot natin silang lahat. opo, Oo. para mapanagot ang nasa likod talaga ng Nasa lahat sa ng kanila ito. po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang aarestuhin po nila ako, muli po akong nagsasabi na ako po ay sasama sa kanila. Liwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila. Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal. Maaari din daw na may kinalaman sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pag-aresto at pagkulong kay Marcoleta. Wala naman daw siyang pinapanigan at magiging patas sa paghatol base sa mga ebidensya at sa itinatakda ng batas. Mar Gabriel. Ayan mga kababayan ko. Naku po, anong sinasabi ng mga kababayan natin? Kapag gineresto nila, alam na kung ano ang kasunod na mangyari. Ayan mga kababayan, ito po ang sinasabi ng mga komento. Talagang galit na. Sabi ni Charet, Senator Marcoleta, pinaghirapan ko na manalo kayo. Pinagamit ko ang sasakyan ko at mga kaibigan ko. Kami mismo ang nag-watcher ng presinto. Pasya na lang kung kulang para kami sumunod. Naku po mga kababayan, di natin alam kung ano ang mangyayari pag si Senador Marcoleta ay ineresto. Talagang magkakagulo mga kababayan. Baka dyan na mapatalsik lahat ng mga magnanakaw na nakaupo. Ubus yan. Naku, sigurado yan. Naku po mga kababayan, sabi ni Jongjong Delito. Deuteronomio 31:6. Mga kababayan, naku po mga kababayan, ano bang sinasabi ng Deuteronomio 31:6 mga kababayan? Mamaya babasahin ko. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila. Sapagkat Panginoon mong Diyos ay siyang yumayabong kasama mo. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan kanya. Biblia Tagalog, ayan po mga kababayan.
Dili ako INC pero salute to this man. A man with principle. Mabuhay ka, Senador. Grabe man, naiiyak na naman ako. Saludo ako sa iyo, Senador Marcoleta. May paninindigan ka. Hindi gaya kay Judas is Lord. Tinakot lang. Umatras na ang bayag. Grabe, nakakagalit, sabi ni Mitch Caris. Boss Dards, ang hirap kasi ngayon, online na lang yung mga people power, unlike dati actual talaga. Antayin mo, pag ginalaw si Senador Marcoleta, talagang mayroong mangyayaring people power. God bless, Senator Marcoleta, laban po tayo. Matakot sila pag taong bayan na ang nag-alsa. Go, 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 laban lang. People power na tayo, yung todo max sa people power. Tama nga sabi nila na silent martial law na. Hang on, Senator Marcoleta. Diyos ang iyong panig. Senator Marcoleta, tuloy laban lang hanggang dulo. Blue Ribbon Flood Control. Hearing, gagabayin po kayo ng Diyos. People power na. Sasama ako sa laban ni Senador Marcoleta. We support you, Senator Marcoleta. Kita nyo po, mga kababayan ko. Talagang galit na po ang taong bayan. Nakita nyo naman po, mga kababayan. O anong sabi dito sa sinasabi ng social media po na yung Kampo Krami po ay talagang nagkakagulo na sila, mga kababayan. Ito po ang sabi dito. Ano po ang sabi? Tignan nyo, mga kababayan, ha? O, tignan nyo po, mga kababayan ko. O, maraming mga tagasunod ng mga bendalo dito. Ina nyo, mga duwag kayo, porque INC, pwede na lang magnakaw. Mga bobo! Bobo ka ba? Pag nanakaw ba ang ginawa ni Senador Marcoleta? May due process of law ba? Meron bang katwiran dito? Yan ang sabi nung nag-comment. Pag INC exempted sa batas, itong nag-comment nito, bobo rin bendalo ko rin Anong ginawa ni Senador Marcoleta na kasalanan? Meron bang nilabag? Meron bang ninakaw ito? Yun ang sabi ng nag-reply. Takot ang mga pulis na hulihin si Senador Marcoleta. Kasi nga, bendalo Magkaibang batas sa reliyon kahit INC pa. Yan kung isa kang nagpapatupad ng batas, dapat sundin mo ang tawag ng tungkulin. Bakit nangingialam sila? Sila ba ang kinasuhan? Kasi nga, bendalo kayo Gaya ng ginawa nyo kay Tatay Digong. Nilabag nyo ang kanyang karapatang pantao. Walang pantay na pagtingin ng batas. Gaya kay Senador Marcoleta, sa dami ng kinasuhan na senador. Sila Chis Escudero, may plunder. Itong si Judas is Lord, may plunder din ito. Ba't hindi inisyuhan ng warrant of arrest? Kasi nga, ginipit nila at tinakot nila. O, tignan nyo, mga kababayan, talagang galit na galit yung mga O, tignan nyo, mga kababayan, ang galing mag-invento ng mga buhaya para gawan ng kaso ang kapatid na Marcoleta. Paano kasi ang kapatid lang ang nagsusumikap para makasuhan ng mga mastermind ng nakawan sa administrasyong ito? Ang COMELEC nga hindi nagtagumpay at na-dismiss ang kaso ni kapatid na Marcoleta dahil wala naman silang nakitang mali. Saan ka ba? Na-dismiss, na binuhay muli ulit, tapos may warrant pa. Ang pagkagahaman nyo sa posisyon ay panandalian lang, kaya wag kayong gumawa ng masama ng dahil sa maling sistema. O ayan, mga kababayan, ang daming nagko-comment. Subukan nyo daw na huliin si Senador Marcoleta para malaman nyo ang galit ng taong bayan. Subukan nyo daw na arestuhin siya nang makita nyo ang hinahanap nyo. Para kayong bumangga sa pader. Para kayong bumangga sa solid na bundok na ang konteksto nito ay bato na matigas. Para kayong kumuha ng bato na pinukpok nyo sa ulo nyo. Yan po ang mga komento. Kaya yung mga nasa CIDG, sa Kampo Krami, nagkakagulo sila, mga kababayan, kasi napakaraming mga kapatid doon. Subukan nyo daw na arestuhin si Senador Marcoleta.
sabi nga ni Senador Marcoleta sasama daw siya. Pero balita po mga kababayan, naputol yung live ni Senador Marcoleta. Tila yung mga pulis po ay nasa labas po ng building ng Net25. Di ko lang alam kung totoo ito mga kababayan, pero nakakaiyak po ito. Talagang pipilitin nila na mawala si Senador Marcoleta para hindi na matuloy ang pag-iimbestiga ng flood control. 'Di ba ganyan ang gusto nila mga kababayan ko? Nako po, mga kababayan. Talagang ito ang kanilang inaano talaga. Ulitin pa natin ito. Talagang wala na silang magawa dito. Ibibendalo nila ang batas para mawala si Senador Marcoleta. 'Di ba mga kababayan ko? Anong masasabi nyo po, mga kababayan? I-share at i-like nyo po ang bidyong ito. Talagang nakakagalit po talaga. Na kung sino pa yung mga tumitindig sa katotohanan po. Sila po ang ginigipit. Nakakagalit po talaga mga kababayan. So, ang gawin nyo po mga kababayan, i-like nyo po ang video natin, i-subscribe nyo po, para po ma-recommend po tayo ni YouTube, para bawat scroll nyo po, makita nyo po yung video ko. Ayan po si The Wonders Philippines, nasa 304,000 subscriber na po tayo. Sana by the end of the year mga kababayan ay ma-reach po natin ang 500,000 subscriber. So, yan po mga kababayan, anong masasabi nyo? At i-shoutout po natin yung mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nanonood po at sumusuporta po sa atin. Ito po. Brother watching from local of Buting in Singapore ba ito? Janet Marabilla. Ayan, sabi naman ni Kalong Grides Vlog, hudyat lang, inaantay ng bawat kapatid, anumang oras, anumang araw, kahit kelingkingan, sakit ng buong katawan. Ayan, mga kababayan ko. Aida Apple, watching from Bahrain. O, kita nyo, napakaraming mga nanonood, mga kababayan sa atin. Talagang sumusubaybay po sila sa ating mga update. Nakakaiyak po talaga. Ayan, Gaspar Beltran ng Cebu, mabuhay po kayo. Yung mga taga Davao, taga Ireland, United Kingdom, taga Singapore, taga Alaska, sa Amerika po, na mga kapatid natin, mga kababayan natin dyan, OFW. Salamat po sa inyong suporta. This is The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Ipanalangin po natin na si Senador Marcoleta ay makayanan niya ang pagsubok na ito. Bali-balita lang po ito, talagang may malaking rally na magaganap. Mabuhay po. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, mga kababayan, na bumalik ang katwiran at katotohanan. Kailangan malaman ang buong katotohanan. Yan lamang po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po.